Muli magandang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Muli po nating tunghayan at pakinggan ang mga turo ng ating unang sugo sa ating kapanahunan upang matutunan ng bawat isa't isa sa atin ang mga hiwaga ng banal na kasulatan at ang hiwaga ng kalangitan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng unang sugo sa ating kapanahunan. Dahil po sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami na po ang kailangan na ayusin mula sa ating bayan hanggang sa bawat relihiyon. At ang pastor po ang siyang magiging gabay natin upang alamin kung ano ang tama at ang mali sa ating mga pamumuhay. Si Pastor Leonides Mawira. Well, kumusta kayo kababayan Pilipino? Natuto na ba kayo? O naliligaw pa kayo? Bakit kayo nagkakamit ng parusa? Bakit nagkakaroon ng maraming dilubyo? Nalalapit na naman ang gera. Ano sabi yung mga bantay yan sa karagatan? Nang hahamon na raw ang gera ng China. Kapag nagkinit ang ulo nila, puputok na talaga ang gera. So, panalagan nyo na walang mainis sa kanila, mapagpakumbaba lang, mahinaon, maunawain. Total, hindi naman sila nagpapaputok. Nanghahamon lang. So, ito masasabi ko sa inyo, dahil nagpapatuloy ang mga bagay na ayaw na Diyos na makita. Noong panahon ni Jesucristo, pinulaan niya ito pero nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan. So, ginaya nila yung doktrina ni Jesucristo. Hindi naman nagaya na lubusan. Kagaya ginagawa ninyo. Pag mamatay ang pare, maghalal kayo ng ibang pare. Pinararaan nyo sa mga tinatawag na mga drama. Yung sinasabi nyo papal-complib. Alam mo yung conclave? Saradong establishmento. Kunwari, sinasara nila para hindi nyo makita yung ginagawa nila. Ano kaya ginagawa nila ron? Okay, nanalangin daw sila kung sino mahalal, sino dinadalangin nila para maghalal. Di ba ang Diyos? Yung totoo ba yung halalan? Yung ba katotohanan, yung halalan na yan na ginagawa nila? Pinaparaan sa tinatawag ninyong chimney, pausok. Doon sa palasyo, wala naman makalapit kung anong ginagawa nila doon sa usukan. Okay? Ito ay drama lamang para humanga kayo. Hinahangaan ninyo, yan, bagay na yan, ayaw ng Diyos na makita. Dahil no panahon ni Moses, ang paghalal ng mga mamumuno, si Moses, ano sabi niya doon sa Deuteronomio 1:9? Naghalal ng mga katulong. Alright. Noong nakaupo na si Moses bilang Pangulo doon sa bundok na Sinai, dahil natipon ng Israel, at si Moses, ano sinabi niya? Diba tayo? At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Ituloy mo pa. Kayo naway dagdagan ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng makalibo pa sa dami ninyo ngayon,
at kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Alright. Ano kasi reklamo ni Moises? Tuloy mo. Paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligali at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? See? Yan ang problema ni Moises. Hindi niya madala mag-isa niya ang anumang pagkakaalitan, usapin, kaguluhan sa tao. Kaya naghalal siya ng katulong para mapamahalaan niya ang buong Israel dahil dumami na sila. Alright. Gamo ka sa Pilipinas ba? Dumami na tayo. Okay. Ang Diyos ba, kung maghari, hindi ba niya kailangan ng katulong? Anong klaseng katulong? Tuloy mo. Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. O see? Yan ang pamamaraan ni Moises noong panahon niya. Namili sila ng pantas at matatalino sa bayan at inilagay niya pangulo. Dahil niya kayang gampanin yung mga usap-usapin, pagkakalitan ng mga tao, dahil marami, buong Israel noong panahon niya. Ito naman ngayon sa panahon natin, buong Pilipinas. Kung maghari ng Diyos, yan ang gagawin niya. Pero inuunahan niyo siya. Pinaparaan niyo sa eleksyon, botohan, vote buying, salimot na usapin ngayon na hindi malulutas ng isang hari o pinuno gaya ni Moses o gaya ng Panginoon. Sa dami ng usapin, kaso pagkakalitan, hindi niya kayang lutasin niya, mag-isa niya. So, kailangan niya katulong. Kung halimbawa maghari ang Diyos sa ating kapanahunan, kailangan niya ang mga pantas at matitalino tao para ilagay niyang mamumuno. Kaso, pinabayaan lang niya kayo. Kagaya na sinabi niya sa akin, kailan lang. Pinababayaan lang niya kayo, baka sakaling makapalitaw kayo ng isang pantas at matalinong tao na gaya ni Jesus upang mamahala, mangulo sa bawat departamento. Okay, anong departamento? Lipunan. Halimbawa, hospital. Alright. Municipal. Alright. Agricultural. Okay. Dapat yan may mamumuno ng mga pantas at matatalino. Dahil malawak ang Pilipinas, kailangan ang katulong ng isang namumuno o isang presidente. Paano ngayon? Ito nagaganap sa ating kapanahonan. Sinabi ng Diyos sa akin na ayaw niyang magkita. Hindi niya kursunada ang mga nakikita niya nangyayari. Okay, dahil pamagitan ng eleksyon, paligsahan, tuligsaan, pasikatan, mga plano na hindi naman nagaganap. Dahil pag nakaupo na kayo, may pasumpa-sumpa pa kayo sa Biblia, naganapin nyo, tungkulin nyo, walang halong pag-iimbot, pandarambong. O ano mangyari? Kamu kayo relihiyon. Paghalal na naman sila ng Pangulo. Papa, kaya ba niya pagasiwaan ang Katoliko Romano? Ang Katoliko Romano, punong-puno ng kabastusan. 1.3 billion.
punong-puno ng kawalangihan. Dahil yung Katoliko Romano, walang batas na ipinakikilala. Kagaya ni Moses, ipinakilala niya ang 10 utos. Itong 10 utos na ito, na dapat tuparin ng sangkatauhan, ang tawag niya ni World Order. Ito, ordinansa ngayon. Ginanap ba ninyo? Anong ordinansa na pinagagawa nyo sa mga tao? Wala namang matinong ordinansa. Bawal magnakaw, ang dami magnanakaw. Bawal pumatay, ang dami pumapatay. Bawal mangalunya, ang daming mangalunya. Bawal magsaksi ng di katotohanan, ang daming nagsasaksi ng di katotohanan. Bakit ito hindi mabawalan? Meron naman kayong gobyerno na pinamamalaan. Anong batas ang nakalagay sa gobyerno? Okay, magaganda yung batas niyo eh. Hindi naman nasusunod. Dahil kulang ng pagtuturo sa mga tao. Ano kasi ang kahulugan ng Sabat? Ang kahulugan ng Sabat ay mag-aral ng Ebanghelyo, pangaralan ng mga tao ng disiplina sa pamamagitan ng Ebanghelyo para ang tao ay matutong matakot sa Diyos at huwag nang gagawa ng kasamaan. Ay wala naman maipapakita na maliwanag. Kasikatan, relihiyon, pagbukaan na sinasabi ng Katoliko, siya raw ang totoo. Iglesia ni Cristo, siya raw ang totoo. Saksi ni Jehovah, sila raw ang totoo. Born again, sila raw ang totoo. Alin ba dyan ang totoo talaga? Hindi ba binigyan tayo ng Diyos halimbawa? Si Moses, nung akain niya ang mga tao sa Israel, sa Egypto, na bihag ng Israel, Bihag ng Ehipto, ang Israel. gobyerno ng Ehipto, nagreklamo yung mga Israel dahil nasakop ng Ehipto. Ano ginawa ng Ehipto? Inalipin ang Israel at binibigyan sila ng sweldo, underweight, kulang pa, hindi makasapat sa pangailangan, kaya ang tao ay nagugutom at duwain sila sa Diyos. Anong daing nila sa Diyos? Na gusto nilang makaligtas, makaalis sa Ehipto sa paggobyerno ni Paraon, dahil marahas ang gobyerno ni Paraon. Alam niyo, nabasa din niyo, noong maghari ni Paraon doon sa Exodus, pinahirapan niya mga tao. Si Ramses. Wala silang karapatan na mabuhay gaya ng mayaman dahil kontrolado nila ang tao. Merong slave, freeman, and royal blood. O, tignan, ano yung royal blood? Taong mayayaman, royal daw. Okay, yung freeman, malaya, mapakialam sa gobyerno. Pero yung slave, kamukha ng Israel, wala siyang karapatan na makialam sa gobyerno. Inalipin ang Israel at sila ang manggagawa sa Ehipto. Laborer, kung tawagin. Ngayon, itong mga laborer na ito, silang tagatayo ng building, establishmento na ginagawa ni Moses. Kahit na mabibigat na bato, ipapatong sa isang bato. Okay, yan ang tinatawag na mga adobe na tinitis sila, ginagawa nila ang mga building. Makakapal nga yung building dahil makakapal yung adobe na tinitis nila. Wala naman crane na magdala sa mga bato na yan dahil wala pang makinarya nung panahon na yun, dahil hindi pa sulong ang sensya. Kaya ang ginagawa lang magtaas ng mga bato na yan ay lubid, hinihila lang ng mga tao. Kapag ikaw ay laborer na mahina na, anong ginagawa nila?
Kung hindi ka patayin, isalvage ka na lang dahil wala ka ng kwenta. So, marahas ang paggobyerno ng panahon na yon. Pag ang tao ay mahina na sa katatrabaho, yung iba, pinapatayin nila. Pinababayan na lang silang nadadagan na naman ko para mamatay. Kaya ang reklamo ng mga laborer na sila ang Israel, aalis na sila sa Egypto. At ano ang sinabi ng Diyos sa kanila sa babagitan ng isang propeta na binilanggo nila doon na si, anong pangalan yung kapatid mo, si sa propeta Miriam, tsaka si Aaron. si Aaron, binibilanggo nila mga propeta. Kaya lang noong nabalisa si Moses, napalapit siya sa Israel at napalapit doon sa propeta na hindi niya alam, kapatid niya pala. Ngayon, ang sinabi yung kapatid niya, sinabi ng Diyos na mapapadala raw ng tagapagligtas. Kailan pa? Matagal na. Bata pa ako, sinabi na yan, sabi niya. Hanggang ngayon, wala pa yung propeta na sinabing tagapagligtas. Hindi alam ni Moses na siya yun. Dahil nung bata pa si Miriam, bata pa rin si Moses, at sila pareho ay ginagabayan ng Espiritu. At si Miriam, siya nagsabi, magpapadala raw ng Diyos ng tagapagligtas. Kaya si Moses naman, dahil medyo may tapang, hindi niya akalain, dahil hanapin daw niya ang Diyos para sumbatan niya. Hindi niya akalain na may tapon siya doon sa wilderness, kung tawagin, kalawakan. Malawak na lupain, sa pamagitan ng Egypto at doon sa Madian. Malawak yun na lupain. At si Moses ay tinapon doon dahil nilabang niya ang batas na Egypto. So, nagalit naman yung Paraon, tinapon niya si Moses. At nung matapon na si Moses, pinabaunan siya ng pagkain, inumin, nung maubos siya inumin at pagkain, tama-tama naman malapit na doon sa pampang ng Madian, at nahando siya doon, hinimatay dahil sa gutom at init. Sinakluluan naman mga kapatid yung naging asawa niya. Ano ba niyang pangalan naging asawa niya? Anak ni Jethro. 7 dalaga. Kinagamot siya. Inaalagaan siya. Alright. Yung mga 7 dalaga na yun, na-inlove kay Moses dahil malaking lalaki, macho. Kaya sabi yung panganay, hoy, akin yan. Sige, alagaan lang niyo. Pero alala niyo, akin yan dahil ako'y panganay. Yan ang mga tradisyon. Kung sino panganay, siya unang mag-asawa. So, bilang 7 dalaga, 8 yung pang-8 yung panganay, siya naging asawa ni Moses. Ngayon, inalagaan si Moses matagal na panahon hanggang sa lumakas siya. At tinanong niya yung asawa niya, alam mo ba kung saan naroon ng Diyos? Alam ko. Andiyan na yun. Ano sinabi niya? Naglalagam na ng bulkan. Galit na galit na, sabi niya. Ganun ba? Bigyan mo ko ng baon at pupunta ko ron. Bakit? Ang gawin mo? Susumbatan ko lang yung Diyos dahil nangangako siya na hindi yan tinutupad. Ganon. O, sige. Para marahil nag-usap sila. Ang lakas naman loob mo. Susumbatan mo ang Diyos. Siyempre, mangangako siya na hindi niya tutuparin. Meron ba Diyos sa ganyan? Parang ganon. O, so, kung akyat si Moses sa bundok, na naglalaglam dahil nag-iirap na yung bundok.
Alam nyo, ibig sabihin, nag-aapoy na yung bundok. Tanda ng galit ng Diyos. Doon sa Ehipto. Dahil sa masamang ginagawa ng Ehipto. Kaya yung bulkan naglalagablam. At nasusunog yung punong kahoy. Hindi naman natutupok. Nung makita ni Moses, nagulat siya. Yung tapang niya naalis. Bakit may kahoy na naglalagablam na hindi naman natutupok? At nagsalita yung punong kahoy. O, tignan nyo. Dahil walang medium na magamit yung Diyos. Walang tao. Punong kahoy lang kanyang ginamit. Para makausap niya si Moses. Ano sinabi niya kay Moses? Moses, alisin mo yung sapin ng iyong talampakan. Alam niyo ibig sabihin sapin ng talampakan? Yung sinusot niyang tsinelas na may tali. Dahil ang tinutungtan mo sabi ay lupang banal. So, yung palang naglalagamblam na bundok, naging kinaroonan ng Diyos. Dahil pinapakita niya ang galit niya. Naglalagamblam na siya parang bulkan mayon. Bulkan Taal. Naglalagamblam na, umusog na. Umaapoy na yung mga kahoy, hindi naman natutubog. At nagsalita yung puno kahoy. At biglang natakot si Moises. Bakit kilala niya ako? Dahil ang Diyos ba wala siyang kilala sa kanyang mga nilalang? Kilala niya lahat ng kanyang nilalang. Dahil tayo lahat ay rehistrado sa langit. Bawat tao ay registered bago bumaba sa ibang lupa. Doon kay San Pedro. At pag namatay siya, doon din kay San Pedro. Dadaan sa pintuan ni San Pedro. Doon din sa pintuan ni San Pedro. Bababa siya doon sa pang-apat na palabag ng langit. Dahil una nagbabantay ng langit, walang iba kundi si Miguel doon sa pintuan ng langit. San Miguel Arcangel ay nagtagumpay si Pedro at binigyan ng Diyos sa posisyon doon sa pang-apat na palabag na siya ang pintuan ng langit. So, ano sabi naman yung tinig sa punong kahoy? Ano ba yung hawak mo? Baston po. Hiyagis mo sa lupa. So, hinagis siya sa lupa, naging ahas na malaki. Natakot na naman si Moises. Bakit naging hasil? Kahoy. So, ang Diyos ba wala siyang magagawa? Tinawag ba ninyong Diyos na makapangyarihan at wala siyang magawa? So, natakot si Moses. Ano sabi ng tinig? Pulutin mo yung baston. Hawakan mo sa buntot. Pinawakan ni Moses sa buntot at naging baston ulit. At anong sabi? Yung tinig. Yan na gagamitin mo. Dahil ngayon inuutosan kita na pupunta doon sa ito at hanguin mo yung Israel at dalhin mo rito para sumamba sa akin, sabi ng tinig. So, yung may nakalagay sa Biblia. Nakalagay sa Biblia yun, sa Deuteronomio 4:10. Basahin. Yawang araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikinabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang may turo sa kanilang mga anak. So, yan ang orden na binigay ng Diyos kay Moses. Pagpisanin mo sa akin ang Israel dito sa harapan ko para iparinig ko ang aking tinig sa kanila.
Yan, nung panahon ni Moses. Sinakay niya yung Ehipto, pero hindi basta-basta. Nung pumunta siya sa kay Paraon, hinihingi niya na palayain mga bihag na ngayon ng mga Israel. Ayaw niya. Ayaw ni Paraon. Bakit? Kabawasan ng buwis eh. Dahil marami ng Israelos, marami pa kaysa Ehipto. So, maraming buwis ngayon na maasahan ni Paraon doon sa mga Israel. Kaya lang, kawawa yung mga Israel dahil alipin lang sila. Wala silang karapatan makialam sa gobyerno dahil slave kung tawagin. So, wala silang kalayaan. Kagaya ni Moses, kung nalaman lang ni Paraon na siya ay galing sa Israel, hindi naging prinsipe si Moses doon sa ito. Pagamat matalino, ay naging anong tawag doon? Nation builder. Alam niyo, nation builder, tagatayo Architect. ng mga gusali. Nation builder, architect siya kasi, architect, engineer. Dahil mataas ang kanyang pinag-aralan doon sa ito. Kasama yung kanyang kapatid na si Ramses. Pero mas matalino si Moises kay Ramses. Dahil si Ramses walang natutuhan na kabanalan, kundi puro pambababae, pag-inom ng arak. Yan lang alam niya. Tagay-tagay, inom-inom, mag-utos, mabibigat na utos. Kaya nagreklamo ang mga Israel sa utos ni Ramses. Yun yung paraong malupit. Alright, so hindi, yung tatay pa niya ang gumaganap noon. Dahil di pa nilipat sa kanila. Dahil buhay pa yung tatay niya. Yung tatay niya mabagsik. Pero mas malupit si Ramses. Siya yung sa panahon ni Moises naging kalaban niya na ayaw niyang palayain ng Ehipto dahil kabawasan. Nung naibigay na kay Ramses. Si Ramses talaga ang Dahil pinakamalupit. ibigay sana kay Moses eh. Dahil alam ng panahon, yung ama ni Ramses, na matalino si Moses. Na si Moises ang Masipag pa. magandang mamahala. Siya ang napili niyang mamahala. Anong sabi ni Ramses? Hoy, ako yung tunay mong anak. Ampun lang yan. Hindi pwede mag-ana. Alam niyo, ibig sabihin yun, dynasty. Ang magmana sa paghari ay anak. Yan ang tinatawag na dynasty. Ang anak ang magmamana. So, bilang patakaran ng tao, sinunod yung ama na siyang mamahala. Kaya si Ramses nabaliwala, kaya galit na galit ay si Moses nabaliwala dahil si Ramses matapang na Paraon, istrikto. So, pati yung kasintahan niya inagaw ni Ramses. Yung kasintahan ni Moses kinuha ni Ramses na maging asawa. So, yan ang mga patakaran tao ng unang panahon. So, ngayon, ilang beses niyang kinuha kay Ramses ang Israel? 10 beses. Ilang salot ang dumating sa Ehipto? 10. 10 salot ang dumating sa Ehipto para mapasuko lang si Ramses dahil matigas ang ulo. Anong panghuling salot na dumating? Na sinabi ni Moses, Mamatay mga anak. mamamatay ang mga panganay na anak sa Ehipto kung hindi niya pakawalan ang mga Israel. Pero yung ibang salot, mga tikbalang, mga palaka, yung mga noon na, yung tubig na naging dugo, maraming pang iba, sakit na hindi napapagaling ng tao. Yan ang salot na dumating sa ito hanggang sumuko si Ramses. Kaya nung sumuko si Ramses dahil namatay ang kanyang panganay na anak, doon niya pinakawalan yung Ehipto. At anong sinabi niya? Lahat na may tatak na dugo o pula
Sabi din, sila ang palayasin mo. Sabi nga doon sa kanyang general o tagapabahala. Kaya pati yung bahay ni Jethro na pinturan ng pula dahil sino nagpipintura? Hindi ba yung kapatid ni Moises? Anong pangalan? Si Miriam, Aaron. Si Aaron. Bakit pininturan niya yung bahay ni Jethro? Hindi naman kabilang sa tinatawag na Israel. Siyano si Jethro. Pininturan ni Aaron yung kanyang bahay ng pula, dugo. Dahil kasintahan ni Aaron yung anak niya ang babae. Ayaw niya mawalay. Kaya pati yung bahay ni Jethro pininturan. So napalayas pati si Jethro, pati yung anak niya. Dahil yun ang patakaran, istrikto na batas. Kung ano sinabi na raon, sinusunod nila. Kaya ngayon, nung malis ng Ehipto, maraming bagay na naganap. Dahil baston ni Moses, yun ang kanyang kalasag na binigyan ng Diyos. Ano mang gawin mo dyan sa baston na yan ay mangyayari. Sabi niya, anong ginawa niya sa baston? Dahil dumating na si Aaron, malapit na sila doon sa ilog na pula, dagat na pula, patayin sila mga sundalo ni Paraon. Kaya ginawa ni Moses, tinuro niya doon sa daan at naging apoy na haligi at yung mga kabayo nagulat. Ayaw nilang tumakbo dahil takot sila sa apoy na malaki. So, naatala yung pagtakbo. Kaya yung mga Israel naman, naghiyawan na ngayon dahil papatay sila lahat. Anong ginawa ni Moses? Sumampa sa ibabaw ng bato at itinuro niya yung baston sa dagat. At nabiyak ang dagat. At ngayon, yung dagat, sa halip na nagpuputik doon sa gitna, ay tuyong lupa, umaalikabok. So, hindi ba yan nahimala? Yung putik sa ilalim ng dagat naging alikabok at dumaan ngayon Israel diretso hanggang doon sa kabila sa Madyan. At lumalapit na sila doon sa Madyan, nawala na yung apoy, nahaligin na humarang sa mga kabayo. Bumanat na naman ang takbo ng mga sundalo ni Paraon para habulin sila. Kaya nung nandun na sila sa gitna ng dagat, itinuro naman ni Moses yung baston. Ano nangyari? Nagiba yung pader ng dagat at nalunod ang mga sundalo ni Paraon. Namatay sila lahat doon. At yung Israel, nakaligtas lahat sila. Napunta doon sa Madyan, sa bundok ng Sinai. Alright? So, yan ang istorya dyan sa Exodo. Kung basahin nyo, yan ang naganap nung panahon ni Moises. Exodus. Yan din lumitaw ang 10 utos. Yan sa Exodus na yan. Dahil nung nakandun sila sa bundok na Sinai, kumuha ng tapyas na mato si Moses. Dinukit niya na 10 utos doon. At yun ang dala-dala niya nung nandun na sila sa bundok na Sinai. Nagayon na si Moses na 4 araw at 4 gabi na hindi uminom at kumain. At nung naganap na yun, bumaba siya sa kapatagan, iba na ang nakita niya. Dahil nagtayo na si Jethro ng rebulto o Diyos-Diyosan na baka. Doon sila sumasamba.
Dahil 40 araw at 40 gabi na nawala si Moses. Kaya anong sabi nila? Wala na si Moses. Anong gagawin natin ngayon? Kaya si Jethro, si Ramses, gumawa ng rebulto. Saan nagaling yung rebulto na yon? Naguyang baka, mga ginto na kayamanan ng Ehipto, mga singsing, porselas, kwentas, lahat ng dala-dala na mga ginto sa kanilang mga bulsa, lahat ni Paraon. Paraon. Sino yun? Sino ba? Si Jethro. Hindi. Si Ari? Hindi. Kuri pala. Inulat ni Kuri, ginawa niyang rebulto dahil ang plano ni Kuri, itakas niya yung mga ginto. Ngayon, dahil yung ginto mabigat kasi laki ng baka, guyang baka, batang baka, hindi niya mabuhat kaya hindi niya madala. So, sumasamba sila doon hanggang dumating si Moses. Ano ba sinasamba ninyo? Dahil nawala na sila paniwala kay Moses dahil wala na. Anong ginawa ni Moses? Hindi ba tinapon yung tapyas na matundo sa guya na tunog? Ano sabi na ngayon Diyos? Asan yung tapyas na mato? Nasunog na po. So, ginawa niya ulit yung 10 oras. At yan ang pinagagawa niya sa mga Israel. Dahil nung panahon na yon, anong sabi ni Moses sa kanila? Sino kang panig kay Kore sa kaliwa ko? Ang panig sa akin doon sa kanan ko. Kaya nahati ang mga tao dahil naniwala sila kay Kore. Yung iba na Israel, yung iba naman naniwala kay Moses. At ano nangyari? Dumindol. Kinain sila ng lupa. Kinain sila lahat ng lupa. Ganyan din magyari sa panahon ng Jesus kung naganap sana yun. Kung di ba naganap, magaganap din yun. Dahil ihiwalay din ni Jesus sa panahon natin ang tupa sa kambing. At sa kambing ilagay niya sa kaliwa, ang tupa sa kanan, at itatapon lahat sa impyerno. Dahil sila ay hindi sumunod sa 10 utos. Yan ang panahon naman ni Jesus. At yan ang mangyayari sa panahon natin kung maganap yun. So, itong mga nangyayari ngayon, nangyayari noon, ayaw ng Diyos makita muli yung mga bagay na yan. Kailangan naman talaga magkaisa na talaga. Ang pagkakaisa ay yan nagmula kay Jesucristo. San Juan 17. Ano sabi ni Jesucristo ng panahon niya? Dahil si Moises din ang hula na lilitawag sa propeta na gaya niya. Sino man hindi sumampalatay sa propeta niyan ay mawawala sa kanyang bayan. Kaya yung propeta niya na hinulay niya na siya si Jesus. So, naganap na yun noong panahon ni Jesucristo. Ano sabi ni Jesucristo nung panahon niya na sinabi ng Diyos 3:16 sa San Juan? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan. Dahil ang tao talaga matigas ang ulo, noon pa, hanggang ngayon, noong panahon, matitigas talaga ulo ng tao, hindi agad maniwala sa Espiritu. So hanggang ngayon, walang naniwala sa Espiritu. Kaya sinubo niya ang kanyang anak
upang sino man sumampalataya hindi mapahamak. Ituloy mo basa. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ituloy mo. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, doon dapat si Jesucristo. Ano nadatnan niyang relihiyon? Hindi ba Romano Katoliko ang tawag dyan eh, Roman Empire? Ngayon, ang mga Romano ba ay naniwala kay Jesucristo? Kaya sila ay nahatulan eh, dahil hindi sila naniwala kay Jesucristo. Pero napatay nila si Jesucristo. Mayroon silang namana na ugalian ulit, pero hindi naman sapat na pagsunod, dahil ang pagpili ng mabumuno, hindi tao. Diyos ang mamimili. Kagaya ni Moises, Diyos ang naglagay. Kagaya ni Jesus, Diyos din naglagay sa kanya bilang mamuno. So, ano sinabi niya sa San Juan 17? Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman. San Juan 17, 24. Hindi naman 24 yun. 2 yun. Gaya na binigay mo sa kanya. O sige. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Alright. Ngayon, sino ang Diyos na inilagay? Yung kanyang anak bilang tinatawag na dynasty. Ang anak niya magmamanas pagka-Diyos. Kaya yung dynasty na yan, kagaya ng panahon ni Moises, kagaya ng panahon ni Jesucristo, nagpapatuloy ang tinatawag na dynasty. Ang anak ang magmamana. Kaya si Jesus bilang anak ng Diyos, siya ang binigyan ng karapatan na mamahala sa lahat ng laman. Alright. So, bakit yung mga papa ginanap ba nila ito? Sila ba'y anak ng Diyos talaga? Para tagapagmana na mamahala sa lahat ng mga tao. Ang dami niya sila ko mo, buong daigdig na nasakop ng Romano Katoliko. May gera-gera pa doon, may pagtatalo-talo pa. Yan ang nangyayari. So hindi gusto ng Diyos ang nakikita ng mga ito. Bakit ang Diyos ang tao mamimili ng maghari, samantalang sa Biblia no maghari si Moises, Diyos ang naglagay sa kanya. Kagaya ni Jesus, Diyos ang naglagay sa kanya. O ba't ngayon, tao ang naglalagay sa kanyang kapwa-tao? Pagkatapos, pag nakaupo na sa tungkulin, ang kalooban niya ang siyang nasusunod, hindi ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Kaya yan ang sinuro ni Kristo na dasal na Ama namin, sundin namin ang loob mo. Nasusunod ba ang kalooban ng Diyos? Bakit? Ano? Dasal ng Katoliko. Paulit-ulit ng mga dasal na walang kabuluhan, na yan ay hindi pinapakinggan ng Diyos. Yan unang tinulig sa Jesus doon sa Matthew 6, na inaalis na yung paulit-ulit na panalangin. Simulan ko muna sa 6. Okay. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. See? Hindi sa mga presisyon,
sa mga likwang daan na sinasabi niya na yan ay nagpapasikat lang, na akala nila sila ang ginagabay ng Diyos. Hindi naman. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago ninyo hingiin sa Kanya. So, yan ang pinagpulaan na Jesus yung panahon niya na ginawa ng mga Romano Katoliko. At sino ang hari noong panahon yun, no sinilang si Jesus? Katoliko Romano rin. Siya si Herodes. Anong ginawa ni Herodes? Dahil nagbabasa naman si Herodes sa Biblia eh. Kaya lang, mali ang unawa niya sa Biblia. Dahil nabasa niya doon sa Isaias na ang sanggol ay sisilang. Isaias 6:9. Na siyang mamahala. Kaya bata pa si Jesus, pinapatay na ni Herodes. Kaya basahin mo. At sinabi sa kanya, sabi niya, ikaw ay umaon sa isayin mo. Isaias 9, isa na yun. O 6:9. 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kapangyarihan ng Diyos. Kamangha-mangha. Kapangyarihan. Tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, bata pa yan ha. Alam na ni Herodes dahil nagbabasa ng Biblia. Ano ginawa niya? Nung isinilang si Jesus, hinahanap niya para patayin si Jesus dahil siya ang binigyan ng karapatan mamahala. Dahil siya'y hari ng kapayapaan, hindi hari ng kaguluhan. Kagaya niya, hari siya ng kaguluhan, Herodes. Ayaw niya mapalitan. Ano sabi niya? Bata, papalitan ako. Hindi pwede yan. Parang ganun ba? Ano ngayon ang ginawa ni Herodes? Inaalam niya kung saan sinilang ang bata. So, lahat na sinilang, sinabi niya na iparehistro sa munisipyo. Lahat ng isisilang. Dahil yung nabasa niya sa Biblia, baka maganap. Kaya lahat magparehistro, sabi niya, doon sa mga pamahalaan para malaman niya kung saan masilang yung bata na yan. So, anong ginawa ni Gabriel Arcangel? Sinabi niya, huwag mong parirehistro ang bata dahil papatayin ni Herodes. Yan na sinabi ni Gabriel Arcangel kay Virgen Maria. So, hindi niya pinirehistro si Jesus. Itinago nila si Jesus at inalagaan ni Virgen Maria dahil talagang hinahanap ni Herodes. Ilang bata na pinatay ni Herodes sa Jerusalem. Dahil doon nabalitaan niya, sinilang ang bata. Ayan ang sinasabi niyong Santo Niño. Batang Jesus, Niño Jesus. Ang ibig sabihin niyo. Dahil ang pangalan niya Emmanuel nakalagay doon. Ang pangalan niya Emmanuel. Pero hindi pinangalan ni Emmanuel, kundi Jesus. Dahil pag Emmanuel, makikita agad ni Herodes. Kaya hinahanap nila Emmanuel. Hindi na makita dahil Jesus ang kapalit. So, ngayon, yung bagay na yan, hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinaniwalaan si Jesucristo bilang espiritu na dahil namatay na nga si Jesucristo. Ngayon,
espiritu na siya. Nung espiritu na siya, bumalik siya sa kanyang maalagad. Doon sa Matthew 28:18. Dahil ang pasyon nagmula sa 26 sa Matthew hanggang sa 28. Kaya yung 28 na yan, nabuhay na si Jesus. Nung namatay siya, Sabado yan, pagkabuhay, kinausap niya kanyang maalagad. Basay. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Bilang Espiritu na, ngayon sa panahon natin, dahil nung panahon nila, kausap nila ang Espiritu. Ngayon, panahon natin, 2025 na. Magmula nung namatay si Jesucristo, ilang taon na? 2025 na. Basta nyo yan ang edad ni Jesucristo, 2025 na. Dahil yan ang sinabi niya, sa 3 araw, babangon ako. Alam niyo ibig sabihin, babangon siya ulit sa 3 araw. Ito na, 3 araw, makabangon na si Jesus. At ano sabi ni Pablo? Patotoo doon sa Corinto 12:27, dahil si Jesus ay Espiritu na. Ang mga alagad niya ngayon sa panahon natin, siya ang kanyang katawan. Alright, kung meron kayo di maintindihan, magtanong lang kayo dahil ko sinasamarais ko itong Biblia kayo sa inyo. Sige, tuloy mo. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa masamang sangkap niya. Alright, sino ang katawan ni Kristo? Ang mga mananamba sa kanya ngayon, sila ang katawan ni Kristo. Nandun sa Roma 8:14. Si Pablo na yun na magpatotoo, hindi na si Jesus. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Hindi. Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ngayon, yan ang mga anak ng Diyos. At sila ang katawan ni Kristo. Dahil yan ang sabi ng Biblia. Pag ikaw ay gusto maglingkod si Kristo, kay Kristo, ihandog mo ang iyong katawan. Roma 12:1. Ibigay mo ang iyong katawan para gamitin ni Kristo. Dahil yan ang sinabi niya. Ako'y tumatok-tok sa pintuan, at sino man magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Kung sino na pasukan niya, yun ang kanyang katawan. Na yan ang ginagabayan ngayon ng Espiritu sa ating kapanahunan. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So, dahil yung katawan na yan, na ihandog mo, ibubuhos niya ngayon ang kanyang Espiritu. Dahil yan, sinabi niya, at pinangako niya na ibubuhos niya ang Espiritu sa lahat ng tao. Pero iilan lang ang nabuhusan. Tanda nyo yun lang gusto maglingkod, siya lang ang nabuhusan. Gawa, Kapitulo 2:17. Dahil yan ang pinangako ni Joel. Pinangako ng Diyos kay Joel. At mangyayari sa mga huling araw,
Sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. O see, yan ang pangako ng Diyos. Mga lingkod niya, yung mga naglilingkod sa Kanya, ibubuhos niya ang Kanyang espiritu sa lahat ng kanila. At sila ay inuutusan na magmisyon at binigyan sila ng karapatan na ganito. Matthew 10, kung paano binigay niya sa Kanyang mga apostol, yun din ang binibigay niya sa ating kapanahunan. Matthew 10:1. At pinalapit niya sa Kanya ang Kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan ng 12, yun ang pangalan nila, 12 apostol. Ngayon sa panahon natin, kung sino nabuhusan ng espiritu ngayon sa panahon natin, alamin ninyo kung anong pangalan nila. Alright, dahil lahat na pinapanubayan ng espiritu ng Diyos ay sila mga ng Diyos, hindi kamukha yung mga pare. Wala naman espiritu na nagpapatnubay sa kanila. Pinaparaan nila sa mga drama, pamimili ng bispo, at wala naman silang karapatan na manggamot o manghula na gaya na binigay ng espiritu, dahil ang espiritu ay nagbibigay ng mabiyaya na ganito doon sa Gawa 1:8. Kaya lahat ng binuhusan ng kapangyarihan ng espiritu, sila ang mga saksi ng Diyos sa ating kapanahunan. Kaya bilang nabuhusan kami ng espiritu at kapangyarihan, kami ngayon ang saksi ni Jesus, bilang siya ay nabigyan ng karapatan na magmana ng pagka-Diyos at siya ang mamamahala sa buong daigdig. Tatapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. So, kung sino ang kinaroon ni Kristo ngayon, yan ang mga anak ng Diyos. Dahil sila ang katawan niya. Alright. Sorry dahil naputol, dahil kulang kami sa load. Magpatuloy namin ito sa susunod. Kahit bukas. Kahit na bukas. So, sino man hindi makaunawa sa sinabi ko, dahil isinama rin ko lang yung mga istorya na hindi nyo alam. So, bilang tagapagmana ng kaharian ng Diyos, kami na ang katawan na binuhusan ng Espiritu at kami ang mga saksi ng Diyos sa ating kapanahunan. Okay? Hindi mga papa ng Roma. Muli mga kapatid, paumanhin po sapagkat naputol ang ating pakikinig sa mga kwento ng unang sugo sa ating kapanahunan. Kung maaari po sa mga susunod na magdaang araw, ay muli po kaming magbabalik upang muling ihayag sa inyo ang mga kinakailangan na gawin ng tao sa ating panahon, upang hindi na gawin ng Diyos ang mga pagparusa, ang mga pagbigay ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating panahon. At muli maraming salamat po sa inyong lahat.